Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po muli si Brother Luis ng Silap na Botas ang maghahayag ng kanyang salita. At ngayon po ay nasa ikatatlong yugto na tayo ng ating prayer and fasting for the nations. At ngayon po ay meron tayong temang God is our defense and stronghold. Bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi na ito. Panginoon, na muli kaming makakapakinig ng iyong mga salita na may pamuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, na muli akong makakapagbahagi ng iyong mga salita sa mga tao, Panginoon. Naway maideliver ko ito ng maayos at ang iyong presensya ang siyang patuloy na mamatawi sa aming mga buhay. Amen. Amen. Ang ating paksa po ay matatagpuan sa Awit 144 verse 1 and 2. Sabay-sabay po natin basahin. Purihin si Yahweh na aking kanlungan. Sa pakikibaka ako'y sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinapanalanginan. Nilulupig niya, sakop kong mga bahay. Amen. Dito sa aklat po na ito ay si Haring David ang nagsulat. At ang verse na ito, kung gaano hinubog at binibigyan lakas si David ng Panginoong Yahweh. Na kahit anong daming pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nananatili pa rin siyang nakatayo. At matatag, lalo na nung siya'y lumaban kay Goliath sa murang edad. Siya ay nagpakita ng gilas sa tapang, ipinakita niya sa lahat na ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magapi si Goliath. Dito na nagsimula na subukin ng kaaway si David, na kung saan kinainggitan siya ng madaming tao, maging si Haring Saul, na nagkaroon ng inggit at galit at nagtangkang siyang patayin ng ilang ulit. Ngunit ang Panginoong Yahweh pa din ang siyang nagbibigay lakas, proteksyon at kalasag ni David, kung kaya't kahit ang hari ay walang magagawa laban rito. May mga tao pa din talaga na ginagamit ng Panginoong Yahweh. Naging malapit kay David si Jonathan, na anak ni Haring Saul, at minsan ding nagtanggol kay David laban sa banta ng hari. Tulad na lamang ng isang labanan na si David ang pinag-uusapan ng lahat na tila'y bida sa kanyang mga nagawa. At siya ang pinupuri ng lahat, tila isang hari na ang tingin kay David. Magmula noon, pagkainggit at galit ang siyang nananaig sa isip ng Haring Saul. Ilang ulit na ring hinamon ni Haring Saul si David, ngunit ito ay tinatanggihan. At ang malaman niya ay na may gusto ang kanyang anak na babae, si Michal, ay ginamit niya ito at pinagkasundo kay David. Ngunit ang kapalit ay 100 ulo ng Pilisteo. Nang maglaon ay binigyan pa din si David ni Yahweh, at ito ay nagbalik, dala ang 200 ulo, higit pa sa kasunduan. At walang nagawa ang hari kung hindi ibigay ang kanyang anak na babae. Ngunit hindi pa din natatapos ang galit ni Haring Saul kay David. At may isang pagkakataon na tumutugtog ng harp si David para kay Haring Saul. Isang masamang kaisipan ang naguudyok sa hari na sibatin si David. Ngunit agad naman nakailag si David at ang sibat ay tumama sa kalasag na nakasabit sa dingding. At yun din ang pag-alis ni David sa koponan ni Haring Saul. At ipinahanap pa din siya ni Haring Saul upang papatayin. Kaya naman, dumating talaga sa punto na si David nananalig lamang siya sa Diyos na siyang naghuhubog sa kanya. Diyos na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas, at lahat na nagtatangka sa kanya ay hindi nagtatagumpay.
kahit anuman ang kaparaanan sapagkat kasama ni David ang Diyos at ang presensya nito. Tulad ni Haring David na siyang tinanggap ang Diyos na siyang nilikha sa kanya. Gayon din tayong mga tao na kahit anong pagsubok ang dumating sa atin ay ito'y mapagtatagumpayan natin sapagkat kasama natin ang Diyos. At alam natin na wala pang kinalugdan ng Panginoon Diyos ang napahamak at tumumba. Sapagkat matibay ang ating sandigan, sapagkat ang Diyos ang siyang may likha ng lahat. Na kahit anong pagsubok o anong tangka ng kaaway na tayo patumbahin, hindi tayo matutumba at hindi tayo maghina. Sapagkat ang nagbibigay ng lakas sa atin ay ang Panginoon Diyos na siyang may likha. At tulad ni Haring David, nagkakaroon tayo ng mahabang pagpapasensya at pagtitiyaga sa lahat ng bagay. Dahil alam natin ang sa ating sandigan ay ang Panginoon Diyos. Nariyan talaga na tayo ay hahamakin at kukutsain ng ibang tao. At kung hindi tayo mananalig at mananampalataya sa Diyos na buhay, tayo ay magagapi ng ating kaaway. Na makakagawa ng pagkakasala na ninanais talaga ng ating kaaway upang tayo'y malayo sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Ang taong may pananalig tulad ni David ay kailanman hindi pinabayaan ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang sinumang tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas, saan man ito pumaroon ay kasama niya ang Diyos. At kailanman hindi siya mapapano dahil gagabayan siya ng banal na spirito ng Panginoong Diyos. Tulad din ni Haring David na naglilingkod at naniniwala sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi ba't mapapansin natin sa buhay niya na bago siya lumaban o bago siya sumabak sa isang laban, nananalangin muna siya ng taos puso sa kanyang isip. Humihingi siya ng wisdom kay Lord bago siya sumabak sa isang labanan. Sapagkat naniniwala siya na kapag ang labanan na nagmula or binigay ni Lord, ito'y magiging maayos at matagumpay. Ganon din sa ating mga Kristiyano. Dapat humingi tayo ng basbas mula sa Panginoon Diyos. Nagdarasal muna tayo bago natin gawin ang isang bagay. Upang magkaroon tayo ng wisdom na nagmumula sa Panginoon Diyos o may basbas tayo ng banal na spirito na gumagabay sa atin kung ang ginagawa ba natin ay tama pa rin or mali na. Sapagkat ang sino mang naniniwala sa Kanya ay hindi niya pababayaan o hindi pa hihintulutan ng banal na Espiritu Santo na makagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat alam naman natin na ang Diyos ang ating kalasag at ating panangga. Walang sinumang tao ang may kalasag na nagmumula sa Panginoon Diyos o bumagsak, sapagkat alam natin na walang imposible sa Panginoon Diyos. Ngunit ang taong walang pananampalataya at pananalig, madali itong mapabagsak ng kaaway na siyang sumisira sa atin o naglalayo sa atin sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. At ang alam naman natin na kapag may paninindigan tayo o may pananalig tayo sa Panginoon Diyos, ang kaaway gumagawa ng kahit anong kaparaanan para mapalayo ito. Mapalayo ang taong ito or mapalayo tayo sa paglilingkod, sapagkat kung sino pa ang naglilingkod ay siyang hinihikayat ng kaaway na talikuran o talikdan natin ng paglilingkod, sapagkat ang ninanais niya lamang ay magkaroon siya o makahikayat siya ng tao na maisasama niya. At alam naman natin na kapag ang taong hindi naniniwala o nananampalataya sa Panginoon Diyos, mas madali itong makuha ng kaaway at nakakagawa na tayo ng mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Ito rin ang nagiging dahilan kung bakit nakakagawa tayo ng mga pagkakamali natin at nagiging mapagmataas tayo sa ating sarili na lahat ay kakayanan natin na walang tulong ng ibang tao o walang tulong ng Panginoon Diyos, sapagkat nasa atin ang lahat. Nagagawa natin yung mga bagay na makamundo. Naniniwala tayo sa kung anong meron tayo ngayon, pinanghahawakan natin, pinananampalatayaan na natin na lahat magagawa natin kapag may kapangyarihan tayo sa mundong ito. Ngunit ito'y mali, sapagkat ang pinanghahawakan natin kapangyarihan, mas marahil isa na dito ang pagiging mayaman ng tao or pagiging may pera ng tao na maaari natin panghawakan bilang kapangyarihan. Ngunit nakakalimutan natin ang tunay na
na ating sandigan at proteksyon sa lahat ng bagay. Kasi nandun na tayo sa point na lahat magagawa natin, mapoprotektahan tayo kapag may pera tayo. Kaya natin protektahan yung sarili natin, kaya natin kumuha ng tao na magpoprotekta sa atin. Kapag may pera tayo, lahat magagawa natin. Walang imposible sa kapangyarihan ng pera kapag meron tayo nito. Ngunit, ang paniniwalang ito ay mali. Sapagkat kung talagang may pananampalataya tayo, tulad ni Haring David, may pera man tayo o wala, alam natin protektado tayo sa lahat ng pagkakataon. Kahit anong tulak ng kaaway o hila sa atin ng kaaway, hindi tayo matitinag sapagkat ating sandigan at kalasag natin ay ang Panginoon Diyos na gumagabay sa atin. Na kahit kailanman ay hindi tayo pababayaan. Na kahit dumating tayo sa punto na tayo gipit na, ang Panginoon Diyos pa rin ang parating nariyan sa atin. Na kahit kailan na, kahit nakalimot tayo, nalimutan na natin siya, siya pa din yung hindi nakakalimot sa atin, parati pa rin siyang nasa tabi natin at pinapaalalahanan tayo na, anak, kailangan kita. At bilang Kristiyano din, na dumating din talaga tayo sa point na gawa ng mga personal na pangangailangan natin, nakakalimot tayo. Pero syempre, bilang tinawag ng Panginoon Diyos, tulad ni Haring David, tinawag, meron pa rin sa puso natin na nag-uudyok na mali ginagawa natin. Andiyan pa rin ang Holy Spirit na nagtuturo sa atin na magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos. Unahin natin ang kaloob niya. At lahat ang ating alalahanin siya ng bahala. Dahil siya ang Diyos natin na lumikha ng lahat at walang imposible sa Kanya. Kaya magkaroon tayo ng pananampalataya tulad ng kay Haring David. Maging sa paglilingkod na uunahin natin ang gawain ng Panginoon Diyos bago ang ating pansariling gawain. Bago ang ating pansariling kapakanan. Mas pipiliin natin na maglingkod muna sapagkat alam natin na kapag naglingkod tayo or inuna natin ang gawain ng Panginoon o kagustuhan ng Diyos, lahat ng ating naisin ay makukuha natin. Makakamtan natin sapagkat lahat ang ating hilingin ay Kanya ipagkakaloob sa atin. Unahin lamang natin ang Kanyang kalooban. At tayo ay makakaasa sa pamamagitan ng Jesucristo. Yun lang po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming narinig, Panginoon. At ito ay aming maisabuhay, Panginoon. Upang malayo kami, Panginoon, sa mga hindi kanais-nais na mga bagay, Panginoon. At upang ang aming mga gawain, Panginoon, ay ang tanging nakakalugod lamang sa iyo. Ito ang aming samat dalangin sa matamis mong pangalan. Amen.